Hello guys! Welcome back! So happy to be back for episode 5. Ngayon naman ay tututukan natin kung paano paghandaan ang teaching demonstration para sa inyong application for promotion. Yes, mga chers, kailangang mag-demo para sa promotion natin ngayon. Remember, ang Classroom Observable Indicators or COI ay 25 points ito sa ranking. Kaya naman, let's get into it! Nandito na naman tayo sa DepEd Order number 20 Series 2024 dahil ito ang main basis natin para sa bagong promotion scheme. Make sure to watch the other episodes of this video series para mas malinaw ang ibang steps for promotion. For now, dito po tayo sa COI mag-focus. Makikita nga natin dito sa table ng point system for comparative assessment na ang PPST COIs or the classroom observation ay 25 points. Mas malaki pa ito sa ibang criteria na nakalagay dito. Para nga malaman ang mga procedures sa teaching demo, puntahan na natin ang bahagi para dito. Dito sa number 45 ng page 22, makikita natin ang explanations para sa COI. Basahin natin ang main policy. The teacher's demonstration of COIs shall be assessed through the conduct of classroom observation using the Classroom Observation Tool or COT, focusing on the following COT rubric levels to capture good performance in the corresponding PPST stage. Mayroon tayong career stages for teachers kung saan ang mga teacher 1 to 3 ay tinatawag na career stage 1 or beginning towards proficient, career stage 2 proficient, career stage 3 highly proficient, and career stage 4 distinguished. Tandaan guys na sa bawat position, magkakaiba ang mga COT or Classroom Observation Tool na naka-ready for different positions. Dito sa table na ito, makikita ang mga PPST codes na nakalagay sa COT. Sa lahat ng levels, may 5 indicators or 5 objectives na kailangang makita ng mga assessors during teaching demonstration. Kung papansinin naman natin ang mga codes na may asterisk, ang mga codes na ito ay pwedeng mapalitan based from the context in case of other available curriculum like madrasa, SPED, IPED, and others. Ang mga designated na COT forms ay makikita sa link na ito. Kailangan ay naka-DepEd email ka para mabuksan mo ang link na ito. Magpro-provide din ako ng ibang drive link para mas madali ninyong ma-download ang mga files. Nandito pala ang mga files na makikita natin sa link na binanggit ko. Ito ang mga COT rubrics, observation notes form, rating sheet, and inter-observer agreement form. Itong last form ang pinaka-ginagamit kung i-compute na ng mga raters ang inyong rating dahil usually 2 to 3 assessors ang mag-o-observe sa inyo. Ito rin pala ang ating PPST guidebook kung saan makikita lahat ng PPST indicators ng DepEd. Nandito ang mga codes at kung gusto nyong ma-prove kung ito talaga yung indicator ninyo, pwede ninyong i-search yung mga codes dito and you may check also the alignment of the codes to the objective. Anyway, yung rating sheet din pala ay talagang accurate dahil galing po yan sa DepEd. So, hindi sila magkakamali ng mga codes or yung indicators na ilalagay dito. Ilalagay ko rin ang file na ito sa link na ibibigay ko sa inyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa Classroom Observation Protocols. Narito ang mga guidelines na susundin para sa COI. Dito sa 1, nakasaad dito na may subcommittee para sa mga mag-a-assess para sa classroom observation at sila ang mag-o-observe. Dito sa number 2, makikita talaga na mayroong 2 to 3 observers who will conduct the classroom observation. Observers must not be related to the applicant within the third degree of consanguinity or affinity. Sa number 3 naman, nakasaad na classroom observation shall be done in actual classroom setting with learners. Ibig sabihin,
may mga bata talaga during teaching demo. Kaya naman, ang advice ko sa inyo, kung ano ang current lesson within the quarter, yun dapat ang lesson mo. Kaya magbe-base ka sa ongoing competency before ka mag-prepare ng iyong demo lesson plan. Dito naman sa 4, mababasa na pwedeng online observation ang demo in case in-person classroom observation is not feasible. Now, puntahan natin ang guidelines for pre-observation. Una, nakasaad dito na isasubmit ang kopya ng lesson plan at instructional materials na nakalaan sa identified indicators for the position applied for para ma-review at maging reference ng mga observers. Dito sa ikalawa, nakasaad na the subcommittee or observers shall discuss and agree on the appropriate indicator under Domain 3 should be used for assessment of each applicant based on their specific classroom context. Dito sa ikalawa nakasaad na the subcommittee or observers shall discuss and agree on the appropriate indicator under Domain 3 that should be used for assessment of each applicant based on their specific classroom content. Ito kanina ang binanggit ko na may mga asterisk na indicators. Halimbawa, kailangan ang demo mo ay to address certain curriculum like madrasa, SPED, iPad and others. Pwedeng mapalitan ang mga indicators na ito. Lahat sila ay nasa Domain 3, kaya mapapansin ninyo ang code ay mag-start sa number 3. Dito naman sa 3, nakalagay na dapat i-review ng mga observers ang mga forms bago sila mag-observe ng demo, at sa 4, dapat din na i-review ng observer or observers ang lesson plan ng aplikante. Dumako na tayo dito sa actual observation. Una, the applicants shall be observed for the entire class period in reference to the submitted lesson plan. Ibig sabihin, non-negotiable ito at kailangan tapusin ng observer ang demo para talagang makita niya ang skill ng teacher sa pagtuturo, lalo na rin para makita niya kung na-meet ng aplikante ang mga identified objectives sa COT. Napaka-clear din dito na kung ano ang sinubmit na lesson plan ng teacher, iyon din ang kanyang ide-demo. Hindi pwedeng nagkamali siya ng isinubmit dahil iba ang kanyang teaching demonstration. Itong 2 naman, malinaw din na nakasaad na ang daladala ng observer during actual observation ay ang observation notes lamang. Dito niya kasi itatala ang mga importanteng observation niya tungkol sa demonstration. Ibig sabihin, hindi pa siya magre-rate kung ongoing pa lang ang demo mo. Sa post-observation naman, dito sa 1, rating sheet shall be accomplished individually by each observer after actual observation. Sinasabi dito na ang teaching demo ang i-rate at hindi ang lesson plan. Hindi dapat pagandahan ng lesson plan ang basehan, kundi ang galing ng applicant sa pagtuturo ang dapat tingnan. Dito sa 2, nakasaad na i-rate ng observer ang applicant based sa kanyang level. Dito sa number 2, nakasaad na i-rate ng observer. Dito sa number 2, nakasaad na i-rate ng observer ang applicant based sa level niya or sa level na ina-applyan niya. Pagkatapos, dito sa 4, nakasaad na dapat i-fill up ang inter-observer agreement form kung final ng pag-uusapan ang rating ng applicant based sa individual ratings ng mga observers. Dapat dito sila magbibigay ng reasoned and consensual judgment. After matapos ang pagbibigay ng final rating sa teacher, pwede nang i-compute ang kanyang points for COI. Ganito pala ang formula on how to compute COI points na 25 points. Kunin ang total points sa rating sheet at i-divide sa highest possible COI score and i-multiply sa 25 points. Sa example dito, may 36 points ang rating ng MT1 applicant at 40 points ang highest possible score for MT1. Multiply it by 25, so this is equals 22.5 points. Mayroong 22.5 points ang applicant sa example na ito.
Ngayon naman ipapakita ko ang isang sample lesson plan para sa isang teaching demonstration. Ang lesson na ito ay ginawa ko for English 2 first quarter. May mga ilan lang akong tips sa lesson plan preparation. Dito sa part ng lesson competency, kailangan i-indicate mo ang main competency ng lesson. Kung milk man yan or matatag, kailangan ilagay mo dito sa taas. Then yung competency ay i-unpack natin, kaya naman maglalagay ka rin ng 3 to 4 SMART objectives. Mayroon din pala akong tutorial kung paano mag-unpack ng milk. Pwede rin yan ang gamitin mo para ma-unpack mo ang isang matatag lesson competency. Laging tandaan na dapat ay specific, measurable, attainable, results-bound at time-bound ang mga objectives mo na in-unpack mo mula sa competency. Basically, 3 objectives ang ina-advise ko na kailangan para meron kang cognitive objective, psychomotor, at affective objective. Pwede rin gawin mo itong 4 kung yun ang gusto mo or makakabuti sa lesson mo. Pero advice ko lang, dapat mayroon ka ng 3 domains of learning na nabanggit ko, ang cognitive, psychomotor, at affective domain. Then dito sa references naman, mas maigi kung gagamit ka ng references from DepEd learning materials and give the bibliography sa part na ito. Kung sa ibang resources naman, importanteng i-cite mo ang reference mo sa bahaging ito. Huwag mong hayaang blanco ang part dito. Same din sa learning resources, ilalagay mo ang instructional materials mo para alam ng observer kung ano ang i-expect nila sa lesson mo. Next, dito tayo sa procedures ng lesson. Ang trend na ngayon ay usually semi-detailed lesson plan ang ginagamit for teaching demonstration, DLP, kung saan nakalagay ang teacher activities pero hindi na kailangan na may students activities sa gilid. Unless ikaw ay teacher 1 applicant, kailangan ay detailed lesson plan ang ilalagay mo at kailangan mo ng teacher and learners activity. Iba na kasi ang expected na ilalagay mo dito for promotion. Ang ilalagay mo dito ay ang mga target objectives sa ina-applyan mong position plus ang annotation mo. Ibig sabihin, in all parts of your lesson, dapat may rason kung bakit yan ang pinapagawa mo. Maigi kasi na lahat dapat ng objectives ay may annotation ka para madali din makarelate ang observer mo kung paano mo plinano na ipakita ang galing mo sa mga target objectives sa rating sheet o sa COT. Kaya naman, maganda kung ilagay mo dito ang objective, then ang annotation mo. Remember na ang annotation ay isang reflection or explanation kung paanong ang isang activity ay na-target niya ang objective na binabanggit mo. Be specific sa pag-annotate. Banggitin mo ang mismong activity name at i-explain mo kung ano ito, bakit mo ito pinapagawa, at ano ang kinalaman nito sa pag-attain sa objective or indicators. Paano nito natatarget yung skill ng isang teacher sa kanyang pagtuturo? Halimbawa, sa part na ito, you made me curious, so nakalagay dito ang objective 4 dahil nakasaad na nakaplanong mabuti ang lesson dahil nagsisimula ito sa motivation which sets the mood of the lesson. Nakalagay din ang annotation for objective 2 since ang activity na you made me curious ay collaborative in nature. Isa rin sa advice ko ay pwede kang maglagay ng pictures sa mismong DLP mo para mas maging creative ang paggawa ng DLP mo, lalo na kung ang rater mo ay gustong-gusto na niyang makita agad sa DLP kung ano ang mga pasabog sa lesson mo. Isa rin na advice ko sa pag-prepare ng lesson plan ay dapat lagi kang time-bound o kaya sigurado ka na matatapos mo sa 1 hour period ang iyong lesson plan dahil useless na napakaganda ng preparation mo kung hindi mo matatapos ito. Kailangan from start to finish up to pagbibigay ng additional activity or assignment, dapat mabanggit mo yan within 1 hour or else hindi magiging successful ang kabuuan ng lesson mo. Kaya naman kung kinakailangan, orasan mo pa ang pagbibigay ng bawat activity para lang ma-assure mo na talagang matatapos mo ang plinano mo sa iyong lesson plan. Sumunod
Sumunod din na advice ko, dapat sa mga activities, lalo na kung ito ay complicated, lagyan mo sila ng mga clear instruction. Nang sa ganon, pag magtuturo ka na rin, pwede mong ilagay lang sa inyong PowerPoint at pwede mo na ring ibasa, integration na rin yan ng reading. At magiging mas madali pa sa mga bata na maintindihan nila kung ano ang kanilang gagawin. Sumunod din sa pag-prepare ng inyong lesson plan, make sure na mayroon ka laging integration. Remember na kahit anong position ang a-applyan mo, hahanapin talaga ng mga assessors ang galing mo sa pag-integrate ng lesson mo sa iba't ibang learning areas. Dahil pare-parehas mula sa Teacher 1 hanggang sa Master Teacher position, kailangan na ipapakita mo na ang pagtuturo mo ay nai-integrate sa iba't ibang learning areas or competency. Sa iba nga, nilalagay pa nila yung mismong competency ng lesson na in-integrate nila. Kung magagawa mo siguro yan, mas magkakaroon ka pa ng additional points sa iyong observer. Pero hindi naman yan mandatory, depende na yan sa'yo kung gagawin mo or hindi. Ang mahalaga lang ay talagang makita ng observer mo na mayroon kang integration. Isa pa sa advice ko ay sa paggawa ng evaluating learning activity. Usually, ang trend na ngayon ay may short na paper pencil test para talagang ma-measure mo kung ilan ang nakakuha ng passing score at ilan ang na-fail dahil nga sa intervention na ipre-prepare mo in case na mas marami ang hindi nakasunod sa lesson mo. So usually, kailangan magbigay ka ng formative assessment, pwedeng in a form of quiz kasi yan lagi ang nakikita ko, pati na rin kapag nagpre-prepare ako, naglalagay ako ng 5-item quiz na align sa objective para ma-measure ko kung na-gets ng mga bata ang lesson. Pwede kang mag-start sa easy question hanggang sa higher level of questioning sa iba pang mga items. So, pinakamadali ang paggawa ng multiple choice items para sa mga secondary students at kapag naman sa mga elementary, pwede na ang matching type. So dito na nagtatapos ang ating video about COI. Sana nakatulong ito para mas maunawaan ninyo kung paano nga ba ang pagpre-prepare, paano ang pag-compute, at kung ano ang mga dapat mong gawin kapag magre-ready ka na para sa inyong teaching demonstration. Mahirap nga naman talaga na magti-teaching demo na tayo, pero relax lang tayo guys. Policy ito, kailangan nating sumunod. Baka sakali, masungkit natin kung ano yung inaasam natin na position. Sa mga gusto ring mag-avail ng ating product on NCOI, pwede nyo po akong i-message sa ating Teching Teacher page. Papakita ko na ngayon ang mga sample ng ating products para makita ninyo kung ano ba ang inyong maa-avail. Always remember na hindi po ako nagbebenta ng MOV. Kung hindi, ang binibenta ko po ay NCOI Guide. Tulong po ito para mas madali ninyong maunawaan kung ano nga ba ang kailangan ninyong i-prepare para ma-meet ninyo ang mga targets ng NCOI ninyo sa position na ina-applyan ninyo. Paalam na guys! Salamat sa panonood! Happy Teching Day!